Aminado po ang OWA na hindi pa rin magiging madali ang paglikas sa mga Pinoy na nasa Middle East kahit kumuha na ng chartered flights ang gobyerno para nga po masundo ang ating mga kababayan sa gitna ng gera. Ayon kay OWA Administrator P.Y. Kaunan, kakailanganin pa rin ang clearance ng mga eroplano bago po makalipad sa Middle East. Hindi raw kasi basta-basta makapapasok sa kahit saang airspace sa Middle East ang dalawang chartered flights kung walang pahintulot ng mga dadaanang bansa. Sa mga OFW sa Saudi, Kuwait, Bahrain at UAE ang unang susunduin ang chartered flights. Nilinaw din po ng OWA na malaki ang pinagkaiba ng paglikas sa mga Pilipino sa gera. Sa gera po ngayon kumpara noong COVID-19 pandemic. Dahil maigpit noon ang safety protocols laban sa mga positibo sa virus habang mas mahigpit naman po ngayon ang security protocols para po sa gera. Dalawang salita lang po, missile saka drone. Nung pandemic po, walang missile. Ngayon po, may missile attacks. Minsan nga po, yung repatriation flight natin from Dubai, yung una po nating government sponsored na mga tickets mula sa Abu Dhabi po natin ng mga OFWs. Pagpasok po nila ng airport ng Dubai, yun po yung may pumutok sa labas po ng airport at naantala yung flight ng alos 9 na oras. Yan nga po ang tinig ni OWA Administrator P.Y. Kaunan. Samantala, naniniwala po si dating Senator Antonio Trillanes at mamamayang Liberal Congresswoman Leila De Lima. Nakampo po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang may pakana sa paglutang po ng 18 dating Marines. Sila po ang nag-akusa sa ilang opisyales ng gobyerno kabilang na sina De Lima at Trillanes na tumanggap daw ng pera sa maleta at maging sa paper bag galing kay Zaldico. Ang tingin ni De Lima, kalkulado ang paglutang ng mga sundalo para mailihis ang atensyon ng publiko sa kaso ng dating Pangulong Duterte at siraan ng ICC. Ayon naman po kay NBI Director Melvin Matibag, isa daw retired general ang lumalabas na recruiter ng 18 ex-Marines. Sa katunayan, mahigit 100 daw sila na na-recruit ng sinasabing general na hindi pa rin pinapangalanan pero galing daw sa batch 1975 ng Philippine Maritime o Philippine Military Academy. Planong ipasampina ng NBI ang naturang general para po makapagpaliwanag. Sa iba pang balita, inilabas po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang listahan ng kanyang mga magiging abogado. Kaugnay po yan sa kinakaharap niyang impeachment proceedings. 16 na mga abogado ang bubuo sa legal team ng Vice Presidente. Kabilang po ang mga abogado mula po sa Fortune, Narvasa at Salazar Law Firms. Kinwestiyon naman ni Bicol Sara Congressman Terry Ridon ang pagkakasama po ng mga dating spokesperson ni VP Sara na sina Michael Poa at Roberto Batong Bakal sa legal team nito. May conflict of interest daw dito, lalo't posible silang maging testigo sa reklamo ng Vice Presidente. Wow, ang dami, 16. Manong Ted, sa mga nagdaan po ba na posibleng ma-impeach noon, ganun talaga kadami ang mga abogado? Wala namang limit yan eh. Oo. So, okay lang yon yung ganun kadami. Walang problema. Normally iyon, yung 16. Ganun talaga, even in the past. Kasi pwede mo namang sabihin kumuha ka lamang ng gantong law firm. Oo. Pero yung law firm na yun, sigurado maraming abogado. Oo, kahit na 2,000 gawin mong abogado dyan. Oh, basta afford, di ba? Basta may pambayad, kahit gaano kadami, hindi bawal. Basta importante, ipagtatanggol nila yung kliyente. Oo. So, 16. Abangan po natin yan. O, ito naman, sa kaugnay na balita. Muling nagsampa ng panibagong reklamo si National Security Advisor Eduardo Anyo laban po sa 18 nagpakilalang dating Marines. Kasong perjury at cyber libel ang isinampa ni Anyo sa Department of Justice at DOJ kung saan damay rin sa asunto ang abogado na si Attorney Levy Baligod. Kaugnay pa rin po yan sa akusasyon ng mga nagpakilalang sundalo na tumanggap daw siya ng pera matapos nga po ang pulong kina House Speaker Martin Romualdez. Bago po yan, nauna nang naghain ng reklamo si Anyo laban sa mga dating Marine at kay dating Congressman Mike Defensor kaugnay pa rin ang issue. Mariin din niyang itinanggi ang mga nasabing akusasyon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo.